Sabi niya, kanta na sir. You have a very short window to tell the truth. Isinare lang ni Joey De Bebre ang interview ni Karen Davila. Yeah, Karen Davila kay former Executive Secretary Lucas Bersamin. Nilahad niya ang katotohanan. Hindi ako nag-resign ha. Tinawagan lang ako na mag-resign. Hindi pa taga Malacanang ang nagtawag. So, may nabasa akong comment ni Lieutenant General Bandilles. Is there a shadow government in Malacanang? Okay, basahin natin. Ito yung sagot ni former AS Bersamin sa tanong ni Karen Davila kung ano ba talagang nangyari sa kanya. Sabi niya, I did not resign. Earlier in the day, last November 17, someone called to tell me that I had to go. The call was not from Malacanang. Dito ako napaisip, sino bang presidente? May presidente ba tayo o presidente lang? Bakit someone from not from Malacanang ang tatawag sa executive secretary na alis ka na dyan, sibak ka na? Grabe, ano? The call was not from Malacanang. I informed the president by text that I had no problem exiting or alis. About 2 p.m., the PCO reportedly announced my resignation out of delicadeza. Still, I did not submit any letter as of then. Last Tuesday, so kahapon na, I went to the office of the executive secretary to quickly bring out my personal items and papers as well as to start a perfect transition with my successor. Before I left the office, I sent a letter expressing my submission to the President's prerogative, and sabi niya, umalis na ako, deciding that I will never set foot in this office again. Medyo tingin ko galit na. Tatawagan ka nga naman ng grabe. Ito na yung comments ni General Bandilles. General Fillmore Bandilles Escobar. Bandilles wala, sorry. Is there merong shadow government in Malacanang? We have the same question. Paisip ako. Kayo. Ano tingin nyo? Sino yung tumawag kay dating AS Bersamin, hindi siya taga Malacanang, na who has the guts? Sobrang tapang naman yan, yung tao na yan. Executive secretary ako, tatawagan ako, hindi ka presidente, talagang magagalit ako. Kaya lang, he or she must be somebody. Ang tapang naman itong tao na ito, na meron siyang kapangyarihan kuno. Saan galing yung kapangyarihan niya na magsabi na alis ka na dyan, hindi ka na namin kailangan? Kung ako pa nga, hindi ko rin kayo kailangan. Alis ako. Tapos, Mr. President, walang problema kung alis ako. So, ibig sabihin, alam ba ito ng presidente? Na meron nang tumawag sa kanyang executive secretary? Anong klaseng presidente tayo? Attorney Vic Rodriguez, 3 buwan lang. Umupo, Bersamin. Sabi natin, naka 3 taon din siya. Tapos ito, aalis na naman. Ang dami nang dumadaang mga Juan ng Marcos Junior ito, hindi nakakapagtagal. Lalo na yung PCO.
pang-5 o pang-6 na atang PCO ito. Oh. So, ito rin ang tanong ko. Meron bang shadow government sa Malacanang? So, may mga sumagot. Sir San Diego, Adik Forces of the Philippines po nasa Malacanang, sir. Adik Forces. Sir, sabi ni Ivan Nora Bipitel, sir, meron po. Neither the wife or the cousin. No? Binasa ko lang ha. Kung hindi yung wife, yung cousin. Queng Quang. Baka si Ferdinand Marcos Sr. ang tumawag kay A.S. Bersamin. No? Posible. Binet Madronero. True po, sir. Totoo, may shadow government. Cheryl Remitilla. Mafia at sindikato ng mga adikto, sir. Kinarma na lang sila, ginawa naman kay Tatay Digong at BP Sara. Dula Tonawa. I remember Percy Lapid once said, pinasok ng malaking sindikato ang Malacanang. Malala ko rin yan. Bago ko lang napanood itong Facebook reel. Nung buhay pa si Percy Lapid. Ang Malacanang pinasok na ng sindikato. Sabi niya, mamaya-maya, wala na. Nagurgur na siya. Franco Albueraca. Klarong-klaro po, sir, CIA Mossad na ang nagpapatakbo ng bansa preparing to engage China. Ito ba, Wix Lima. Is there a big syndicate in Malacanang? Berlin Lasco. Don't worry, sir. We know the mastermind. Brightwin Kim. Mukhang may concert na magaganap. Arid Team. Sabi niya, I am so used to this kind of storyline. Waiting for the plot twist. Sana yung Dio Exo Mashi style tipong naka-live yung villain doing the did without them knowing. So, ano sa tingin nyo? Sino ang hindi taga Malacanang nga tumawag kay E.S. Bersamin na you have to go, sibak ka na? Ang tapang naman nun, oh. Napaka-powerful yung tao na yun. Post ni Senator Amy R. Marcos 29 minutes ago. Nako, maganda ito. Mga resibo, ebidensya. Marami ang nagpapadala ngayon kay Senator Amy at bantayan ninyo ang paglabas niya. Ilalabas niya ang resibo laban sa Polvoron, yung akusasyon niya sa taga Malacanang. Ito, sa lahat po ng nagpapadala. So, tuloy-tuloy. Pagkatapos niya yung speech, ito na, nakakatanggap na siya. Sa lahat po ng mga nagpapadala ng impormasyon, larawan, at iba pa. Tungkol sa usapin ng Polvoron na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko po kayo. Senator Amy R. Marcos. Wow! Ang galing. Marami ang nakisimpatya ngayon kay Senator Amy. Sambala, punta muna tayo kay Saldico. Diba si Saldico yung part 2 ba yun? Part 2 video niya. Pinakita niya yung mga mali-maleta. Yung basura ba? Pinakita niya. Tapos ito yung si Sasot. Ano rin sa kanya, Ito, pinadala sa akin. Pinadalang litrato
ng mga malimaleta na naglalaman ng basura, mayroon ngayong unlan, pilo ba o unlan, may tatak ng 19th Congress. Oh, di talagang para sa mga kongresista yon. Kasi 19th Congress eh. Parang ganon. Naglabas si Saldico, naglabas din ng iba. Kasi maraming sources dyan, I tell you. So, ano kaya? Impormasyon, larawan at iba pa. Nako, patay sila ngayon. Maano lang natin yung pulburon video na inilabas last year na sabi nila peke o AI. Sabi naman ni Marlica, pina-forensic exam niya niya is authentic. Sa mga narinig ko lang 4 daw na video yun. Meron pa nga akong isang kaibigan na sabi niya, napanood niya mismo yung isa na ang damit is pink. Kasi yung inilabas last year, light green. Yung kaibigan ko, napanood niya mismo, pink ang damit. Baka ito na. Nako. Ano kaya? Nakaka-excite naman. Na ngayon, kung madadagdagan, maiipon yan, again, on the right time, pag ilabas yan ni Senator Amy, ano naman ang sabi niya? AI yan, peke yan, o kung ano-ano. O, sige lang. Ganyan naman ang labanang politika. But, bahala ang taong bayan sa paniniwalaan nila kung sino sa kanila. The fact na may nagpapadala, ibig sabihin, itong mga nagpapadala, naniniwala sila sa revelasyon pasabog ni Senator Amy. Okay. Bigyan natin ng reaction people who reacted. Medyo mahinang signal. Ito na. 18,000 people who reacted, 7,800 nag-love pabor kay Senator Amy. 7,700 ang nag-like pabor. 1,800 ang nag-care. Tingnan lang natin yung tumatawa. 392 lang ang tumatawa negative. Kakaunti sila, mga 1% lang. So, comments. Senadora Ronaldo, the glory of saving the country is not for those who have contributed to its ruin. Marks Bernales, go Senator Amy para sa kinabukasan ng mga Gen Z. Correct. Kawawa ang susunod na salinlahi pag hindi masolusyonan ito. Biruin mo yan? Ay! Sabi, halos nanginginig ang aking kalamnan. Isipin mo lang na ang nangungulo sa atin katulad ng sinabi ni Senator Amy. What will happen to us? Jenny Mama, Senator Amy, di pa huli ang lahat. Nakasalalay din sa iyo ang pagkakaroon ng pagbabago ng bansang Pilipinas. Correct. Salamat. Hanga ko sa tapang ni Senator Amy na nagsiwalat sa nalalaman niyang katotohanan. Vicky Ontalan, Senator na matapang Amy Marcos, may awa sa Pilipinas. Rene Miranda, let the truth set us free from corruption, free from abuse of power, free from incompetence, free from evil. Mark Anthony Pantalunan, ingat po Ma'am Senator Amy, naniniwala po kami sa inyo at ng katotohanan ang siyang mananaig. Sayam Morris, may the Lord protect and guide you. So, ipagdasal po natin si Senator Amy dahil marami ang galit ngayon sa kanya.
Mga Marcos loyalist, diehard Marcos loyalist, galit yan. Ang mga makakaliwa, galit yan. Ang mga kakamping na natatakot na mapatalsik itong PBBM dahil ayaw nila si BP Sara na take over, galit din kay Senator Amy. So, kung marami tayong mga DDS na nagagalak, humahanga kay Senator Amy, marami rin itong mga anti-Duterte na galit sa kanya. Kaya, ipagdasal po natin si Senator Amy, kanyang kaligtasan.